Okay. Ngayon po ay pagpapatuloy ng ating pag-uusap tungkol sa pangangasiwa. Pag-uusapan po natin ang tinatawag na management, o tinatawag natin pamamahala ng sarili natin, ng ating pamilya, ng ating mga hanap buhay, ng mga tao ng Diyos sa pinagkaloob sa atin. Kung nakaraan, pinag-aralan po natin ang pasimula ng ating pag-aaral o pagpaksa ng management. At ang management po ay, ang pangangasiwa ay mayroong 4 na formula. At kung hindi nyo makalimutan, ano po yung 4 na formula? Ano po yung una? Kapag uusap lang natin nakaraan yung planning. So, nung mag-usap tayo ng planning linggo, ang kasunod na formula ng management, pag marunong na tayo magplano, di ba? Pinag-usapan natin yung blueprint na kailangan, pag ikaw ay anak ng Diyos, alam mo ang plano ng iyong buhay. Yung blueprint ni Lord sa ating buhay. Ang plano dapat maisa blueprint. Ibig sabihin, maisulat. Maidrawing. Yan po yung plano. Pag magpapatayo ka ng bahay, may plano kung magpatayo ng bahay, hindi siya basta maitatayo kung wala pong blueprint. Amen po ba? So napakalaga ang blueprint ng ating buhay. Lalo po sa paglilingkod. So yan ang una. Kailangan makagawa muna tayo ng plano. Meron tayong plano at magawa natin ang plano natin na isa blueprint po siya. Okay. Patapos po niya may blueprint, saka lang natin nahampangan yung pangalawang hakbang na formula. At ang pangalawang formula po natin ay ng pangangasiwa ay tinatawag po natin organizing. Sabihin natin sabay-sabay, organizing. Maglista po kayo sapagkat ito ay napakahalaga. Lalo na po yung mga kabataan, kung kayo po ay makita po ninyo kung ano yung kalalabasan ng inyong buhay. Pagkatapos natin magplano, ano ba, yung mga kabataan, nag-aaral kayo ngayon. Ngayon palang bata kayo, meron na kayong plano. Meron na kayong isusulat na blueprint na pag kayo nag-aaral, pag nag-graduate kayo, ito yung kalalabasan nyo. Amen po ba? May mga kabataan kayo nag-aaral, dahil siyempre kulang sa kalaman at yung magulang wala rin pangarap sa kanilang anak. Hindi lang masabi, yung mga magulang na matatalino, nagkasabi siya, anak, ang pangarap ko sa iyo ay nurse, ang pangarap ko sa iyo teacher, ang pangarap ko sa iyo ay sundalo, pulis. Alala ko ulit si Pastor William, ang pangarap ng kanyang anak, nurse, si Sister Heidi. So, sinabi ng tatay, anak, pinag-pray niya yung anak niya kasi mataas ang pangarap niya. Automatic, nag-aaral lang nurse, sa Fairview agad yung pupunta. Pamasahe pa lang, dito ka na. So, kinausap niya, anak, mag-teacher ka muna. Education ka muna. Pagka nakatapos, at kinaya pa, sarap ka mag-nurse. Kaya hindi natin kaya. So, nakita niyo yung paggagawa ng plano? Yung paggawa ng plano, i-blueprint muna natin ang sarili mo as a teacher. So, napumayag naman yung anak kasi wala naman talagang kaya sila noon na makapag-nurse. Mas mataas yung ano ng nurse. So, pumayag. At ngayon naging teacher na, hindi na ako kaya niya. Tay, hindi na ako mag-nurse. Okay na ako sa teacher. So, sabi niya, yun yung blueprint niya. Hanggang sa nag-asawa sa nagkalap, yun ang hinalabasan niya. Nasa plano, amen? So, okay. So, ang ganito, yung pinag-uusapan natin ngayon ay yung pangalawang formula. Kahit meron kang plano na i-blueprint, kung hindi mo matututunan yung pangalawang formula, ang tawag doon organizing. Sino word organizing? Yung pag-o-organize. Sa Tagalog, napakasimple lang pag tingnan mo sa Webster Dictionary, sa translation sa Tagalog, kung anong ibig sabihin ng organizing. Magugulat ka, pag sa Tagalog na dictionary, ang nakalagay ko doon, pag-aayos. Sabi pag-aayos. Okay, si Pastor William, natuto po ako sa kanya kasi po ako nang palabyahin ko ako nung kuya sa binata pa, naiimbita ko sa iba yung mga simbahan para magsalita sa Nueva Ecija, sa Bicol, kung saan dito sa Pilipinas, sa Baguio. May natutunan ako kay Pastor William kasi nang babahe ko ako, ang labit ko, pag alis ko, tutupiin ko lang, siksik dito, siksik doon, sa bag. Nung makita ko si Ninong William, hindi ko ba sa Ninong noon, tinignan ko yung bag niya, naka-organize, ang ganda, may kanya-kanyang lalagyan, yung kanyang underwear, yung kanyang mga personal belongings niya, yung mga damit niya, yung pantalon.
May lagayan siya ng mga gamit na. Kaya kahit isiksik sa isang bag, hindi mahawaan yung iba. Kasi may mga disipir na mga plastic na kung saan. Kahit magkatupi-tupi sila doon sa loob, hindi masisira kahit yung pinansya, hindi maano. Sabi ko nung sa ako nabili yan, sabi niya, sa SM lang yan, no? Bili ka sa SM. Lalo ka ikaw, lagi kang layas ka ng layas. So dapat dyan. Naka-organize yung kanyang bag. Humanga ako. Ang tawag ko doon, pag-aayos. So, ang organizing, simply means sa Tagalog, pag-aayos. Sabi sa pag-aayos. Na makinig po kayo. Pag ang buhay natin hindi nakaayos, hindi naka-organize, hindi natin, may pangarap ka. May pangarap. Wala nang plano. May pangarap lang. Wala mangyari doon. So, kailangan yung pangarap na yun, i-blueprint. At pagkatapos, pag naisang blueprint, kailangan magkaroon ng pag-aayos. Inclining doon sa plano. Naka-align doon sa plano kung ano yung kalalabasan. Halimbawa, ang-aaral ka ngayon. So, ang sarili mo, iaayos mo na naka-align doon sa gusto mong kalabasan ng iyong buhay. Pag-aayos. Halimbawa, sa bahay. Kung ang bahay, walang plano yung bahay. O sa bahay, walang plano yung may-ari na sabi nga natin, parang tahanan ni Mr. Rosan. Kailangan doon ngayon ng tinatawag na magplano-planuhin ng pamilya kung anong gagawin sa bahay. Pagkatapos, mag-organize sila, ayusin nila ang bawat sitwasyon. May lagay ng sapatos, ibang lagay ng damit, ibang kusina. Kasi may mga bahay na bagay, dahil sa kahirapan, yun na rin ang kusina, yun na rin ang kanilang bedroom, yun na rin ang kanilang CR. Meron kayo nagkaroon nun. Yung kwarto nila, yun na rin ang kanilang CR, yun na rin ang kanilang kusina. Meron ganun. Pero dahil pinagpala tayo ng Panginoon, dapat magpunan natin magsaayos. Pag pumunta kayo sa bahay, dahil wala pong babae doon, si Mrs. nasa trabaho, bihira lang siya makapunta. So ako pang gumaganap lahat ng pagsasaayos. Kaya pag dumating siya, ba't nandito to? Ang sagot ko alam mong lalaki, ang tumira niyan tatanong ka pa. Di ba ganon? Sabihin mo na lang kung saan lalagay ito, saan ilalagay yan. Ibig sabihin, u-organize yan. Bakit ang dumi-dumi ng kusina? Alam mo kami lang dito, puro lalaki. Lahat kami doon, pagkakain. Tapos sa lababo. Isus, tampak ang lababo. Kaya ako doon, ako'y magbunganga doon. Puro na naman tayo hugasan. Sirmo ko, hugas ko. Ayusin ko na naman. Gano'n na naman. So, kailangan lang talaga marunong tayo mag-ayos. Dahil pag hindi tayo marunong mag-organize, kailangan i-organize natin ang lahat. Alam niyo na ibig sabihin, sa kusina, kailangan ako-organize ko yan. Ayos ang salansa ng plato, ayos ang lalagyan ng mga tasa, baso, kutsara, everything. Naniniwala ko ba kayo magandang tingnan kapag ang bahay naka-organize? Amen. So, kailangan na ang pag-aayos. Ang buhay po natin ay kailangan matutunan natin ito. Kasi mamaya po, pakita ko sa inyong kahalagahan ng pag-organize. Ang kabataan na nag-aaral, kailangan i-organize natin ang ating sarili. Kung nag-aaral, aral mo na. Dapat naka-incline doon. Pag hinaluan mo ng ibang bagay na hindi na kaya sa plano, sasalto ka. Kaya dyan mo nakikita na nag-aaral pero buntis. Hindi natutuloy. Why? Yun yung mga kabataan nag-aaral, walang plano. Basta nagsunod lang sa magulang, mag-aaral, tapos wala lang. So we need a plan. And the plan must be in blueprint. At pagkatapos, i-ayos natin ang ating sarili doon. Halimbawa, sa paglilingkod sa Panginoon, may mga kabataan, alam nilang may calling sila sa Panginoon, tinatawag sila, nakarinig sila ng Ebanghelyo. Tinanggap nila, naisama sa camp, kumbaga lahat-lahat, tumanggap sila doon. Pero, hindi nila inisip, hindi nila in-incline o inayos ang sarili nila para maglingkod sa Panginoon. Lalo ngayon, ang Pilipinas ay inayanig ng Panginoon, lindol, sunog. Kung nandun kayo sa Cebu, palapakan natin ang Panginoon, dito tayo. Maaaring sabihin natin mga taga-Cebu, sabi nila masama. Dahil mga Diyos-Diyosan sila. Siguro. Pero marami nilang mananampalataya doon. Amen? Pero makikita mo sila.
May mga bahay sila magaganda, sira. Pati nga mamakdulan, Jollibee, sira-sira. Pati simbahan, ang kalsada, biyak-biyak. Bumaba ang kabila, bumasa ang kabila. Makita mo yung actual na footage sa mga CCTV, nakita mo kung paano ginagawang parang domino po yung nagpapalit-palitan lang yung mga safe. At tingnan nyo ngayon ang epekto noon, yung mga tao apektado noon, wala po sila sa kanilang bahay. Nasa tolda lang po sila. Takot silang bumalik. Bakit? Kasi may mga aftershocks pa na nagkakaalaga ng mga 5 magnitude. 5.0 magnitude. Nag-iiyakan po sila kung saan-saan. Hindi na malaman kung saan pupunta. Iba palang lindol. Pag ang lindol umatake, pinadala ka ng lunang lindol. Saka na lang daw sila maglilingkod sa Panginoon. Kailan ba ang kaligtasan? Ang sabi ng Biblia, ngayon ang kaligtasan, hindi bukas. Ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun, ngayon ang pag-aayos, hindi bukas. Kasi pag ngayon ka hindi ka nang ayos ngayon, bukas ka palang mag-aayos, it's too late ka. So kailangan dito ng wisdom. Katulad halimbawa sa Biblia, mayroon pong 10 birhen na tulad ng Panginoon. Dito may tutulad ang kaharian. Dahil sabi ng Panginoon, may 10 dalaga. Inulog po ito sa kasalan na nag-aantay sa pagdarating ng lalaki, kakasal, ng sumisimbolo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang 5 doon, ang sabi ay nag-ayos, nag-organize, matalino. Ang sabi ng Panginoon, yung 5 doon, hangal, ibig sabihin, wala pa plano. Nag-prepare din sila. Pero itong 5, matalino, sapagkat alam nila, wala pong talaan kung kailan darating at oras ang sinasabi. Kaya ginawa po nila, nag-budget po sila, nag-ayos sila ng pang long term. Hindi pang shortcut. Eh, yung ba'y nag-shortcut, sabi nga, pagdating, maghihirap lang tayo, dala ng langis na yan. So, ibig sabihin, naantala. So, nang maantala ang pagdating ng Panginoon, ang ikakasal ang nangyari, kinampo sa langis yung 5. So, yung 5, matalino. Sabi, hindi, kami nag-ayos kami. Pambihira naman kayo, kami nag-ayos kami, nag-organize kami ng ganito pang long term, pagkatapos hihingi lang kayo ng langis. Hindi pwede yun. Lumabas kayo, bumili kayo. Ay sakto, paglabas ng 5, dumating yung Lord. Nasarahan ko sila. At ang sabi ng Panginoon, sa labas, mangangalit ang kanilang ngipin. Ang ibig sabihin po ng Panginoon doon, impyerno sila. So yung 5 nakapasok. So sinasabi nga ang buhay natin ngayon, pag hindi natin ito in-organize in Christ, inclining sa gusto ng Panginoon, ngayon, mahirapan tayo kung bukas pa tayo mag-ayos. Kasi sabi ng Bible, hindi bukas ang kaligtasan, ngayon ang kaligtasan, mababasa natin sa Korinto. Today is your salvation, not tomorrow. So ngayon, ibig sabihin, ngayon ang mag-ayos, hindi bukas. Kasi bukas, sino nakakaalam na buhay ka po bukas? So kaya kung pag-usapan po natin yung salitang organizing, according to the plan, sa blueprint natin nakita, ito natin i-ayos ang ating sarili. Doon natin i-organize ang ating sarili. So pag in-apply po natin ito sa plano natin sa buhay, tulad halimbawa sa simbahan, dito sa simbahan, gagawa natin ng blueprint, pagkatapos doon po natin i-aayos ang lahat. Alam po ba, pag nag-organize, ganito yan. Halimbawa, papapatayo ka ng building, mapapasa po niya sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw'y magtatayo ng building o ng bahay, tatansyahin mo muna kung magkano ang gastos. Magkano ang magugugol, kung milyon pa. At isabihin, yung kabuuan na gastos, kung magkano ang kalalabasan, ibig sabihin, kukwentahin mo yun, lahat ng aspeto. Kaya napangalaga nga yung blueprint. Sabi blueprint. Yung plano ng bahay. Bakit? Kasi bawat kimot po doon, mayroon pong presyo. Amen. Yung materials na gagamitin doon, naka-indicate po doon. Ano yung mga gagamitin? Siyempre, ikakampas mo yan sa hardware. Ano yung magkano yung ganitong items, ilan magagamit. So lahat yan may presyo. Ibig sabihin, sa lahat ng kabuuan, magkano magkakasal? Iba sabihin natin, 1 milyon o isang bahay. Ang sabi ng Panginoon, tatansyahin mo muna. Kasi nagpasimula ka magtayo, wala kang pang-budget, walang pera. Tutuyain ka lang ng tao. Ang sabi ng tao, nagpatayo, hindi naman natapos. Okay, sinabi ng Panginoon, karugtong para lalo maliwanagan, ang isip ko ni Lord, organizing. Pag-organize, okay, so sinasabi dito ni Lord, dinagdag pa ni Lord, o kaya kung lalaban ka sa digmaan,
ang tauhan mo 10,000 lang, tapos ang kalaban mo 100,000, abay mag-isip ka. Baka gawin mo, gumawa ka lang ng regaluhan mo lang yung kabila na huwag na tayo, huwag nyo na kami digmay, gawin ng regalo. Kasi mauubos lang kayo, sabi ng Panginoon. So, sa Bible, ang Biblia ang nagtuturo ng karunungan tungkol sa management. At siyempre po, ang pangalawang forma ng management ng buhay, walang iba kundi organizing, yung pag-aayos. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Halimbawa, matanda na tayo. Alam naman natin mamamatay tayo. Huwag natin pamanahan ng hirap at utang ng ating pamilya. Kung mamamatay tayo, at least pag binuro tayo, wala nang intindihan yung ating magulang, yung ating pamilya. Pati paglilibingan natin, wala na rin po problema. May sarili ka ng libingan. At least yung pamilya mo, wala nang iintindihin. Yan ang matalinong magulang na yayaon. Inorganize niya ang sarili niya para ang kanyang pamilya maganda, kahit at least wala siyang naipamana man lang. At least hindi mahirapan pag-yao. Amen po ba? Ganyan po dapat ang nagmamalasakit sa pamilya kung aalis ka at kukunin ka na ni Lord. Yan po ang matalino, nagsasaayos. Iaayos po natin. Hindi lang po ang sarili natin buhay sa paglilingkod sa Panginoon, pati mga bagay-bagay sa atin i-organize natin. Halimbawa, sa aklat sa Old Testament, ang ginawa po ni David, nagpagawa siya ng plano sa templo. Siya po ang nagplano ng pagpapagawa ng templo eh. Inunor ng Panginoon. Pero sabi ni Lord, hindi ikaw magtatayo o di ang anak mo. Dahil pumatay ka ng maraming tao, busy ka sa digmaan. So ang kamay mo may bahid ng dugo. So gabi ang anak mo ang magtatayo ng templo para pure, sabi ng Panginoon. So kaya ang ginawa ni David, habang pinapagawa niya ang plano, nag-organize po siya. Nag-ipon po siya ng mga kailangan. Nag-ipon siya ng maraming ginto, pilak, tanso, baka lahat ng kailangan, bato, kahoy na nagagaling sa iba't ibang mga mamahaling kahoy ng araw at sari-saring mga hayop na kung saan aalagaan sa karya ng Israel para aalagaan, para pag naitayo ang templo, sagana sa handog. Nakukuha niyo ko. So si David, he makes the plan, pinagawa niyang blueprint sa mga taong magtalino ayon sa binigyan ng Panginoon. Pagkatapos, nag-organize po siya. In-organize niya ang kaharian, ang mga taong mamamahala ng lahat ng pangangailangan. Sabi na sabay-sabay, organize. So organize yourself. Hindi natin magagawa yun kung sarili natin mismo hindi organisado. Halimbawa, kung tulad po yung mga taong na nakaraan, nag-rally, may nag-organize nun. May nag-ayos nun. Sabi ng iba, kung manggulo tayo sa rally, may nag-organize nung manggugulo. Bayad yun. May nanira na mga gagamitan ng gobyerno. Hindi po ba? Pinahuli nga ni Isko. Sabi niya, pwede kayo mag-rally, pero manira kayo ng pag-aari ng gobyerno, ay gobyerno sa Manila. Kulong kayo. Iyak sila ngayon. Kaya sabi ni Isko, ni Mayor, mga magulang, walang iyakan. Pinabayaan yung mga anak niyo. Nanira ng pag-aari ng gobyerno. So kulong sila. Ewan ko nakalabas na. So mga kapatid, may pagsasaayos. Kailangan natin matutunan ang pagsasaayos. At kailan tayo magsasaayos ng lahat ng bagay? Nais ko pong sabihin sa inyo, kung mayroon ano man ang plano nyo sa buhay, okay, na-blueprint po nyo, nakatatak yan, nakadetalye ko at yung mga dapat gawin. Kayo po ba'y na-organize po nyo ang inyong buhay? Paano po mag-organize ng ating buhay? Ang tanong, hanggang kailan mabubuhay ang isang tao? Ayon sa Biblia, according to the Scriptures. Ang sabi ng Bible, ilan? Anong sabi ng aklat ng awit? Hanggang ilan na lang edad ng tao mabubuhay? 70 hanggang 80. Sabihin mo sa katabi mo, hanggang 80 ka lang pala eh. Si tatay mag-80 na ngayon. Biyaya na ng Panginoon na makarating sa dyan. Oh. Di ba? Magandang buhay, nakarating 80. Pataas pa. Ang sabi nila, gusto ko hanggang 100. Ululubin ng Panginoon. Pero ang sumpa ng salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng 70 at kung bibiyaan mo pa hanggang 80. So okay. So ibig sabihin, kung darating ka sa ganyan, kasi hindi para-pares ang sukat ng ating buhay ayon sa tinakda ng Diyos. So imagine mo, kung abot ka ng 80, dyan mo i-organize ang buhay mo. Sa ganito mga taon, ganito dapat ang buhay ko. Sa ganito mga taon, ganito ko i-organize ang sarili ko sa biyaya ng Panginoon. Ipaplano mo ang sarili mo. Pero,
Alalahanan natin lagi sinasabi ng Santiago na kung meron kayong gagawin, sabihin nyo, kung luluubin ng Diyos, ganito ang gagawin namin. Kasi hindi mo alam kung anong meron sa bukas. Sinasabi nga ng karunungan na Ecclesiastes na kung ikay may kita, alam ba, sa pag-aayos ng kita, kung may kita ka, sikapin mo matap-tap sa pito. Ito ang paglagyan mong investment. Kasi nga, hindi mo alam kung anong meron bukas. Ano ba sinasabi ni Solomon doon? Iayos mo sa pito. Sabi sabay, iayos. Ang galing ano, pitong investment pag hiwalay-walay mo. Kasi sabi niya, may maubos man, mayroon pang isa. Andyan ba kayo mga kapatid? So kami, nag-aaral kami mag-asawa sa ganyan. Kasi hindi habang buhay nagtatrabaho siya. Hindi habang buhay kaya. Kasi nag-i-invest. Kaya nga po kami, kumikita kami. Nasa tiyan pa yung hayop ng baka, binabayaran na namin. Para paglabas, amin na yung baka. O paalagaan namin. Ang tawag doon, investment. O may baka kami sa Sambales. Ihe, kailangan pa natin ng Panginoon. Yung isa, babayaran pa namin. Kailangan pa namin na magkano ba yun. Nasa 15 pa. Ginawa namin hulug-hulugan pa. Para lang, ano yun, investment. Pagdating ng araw, mayroon kaming bubunutin. Ganyan sinasaayos. Pagka sobra-sobra kayo, nagawasan ng diskarte ng management, listahan ng gastos ng motor, lahat na yan, nakadyan, araw-araw yan. Para kukuintin sa isang buwan daw, upang malaman kung alin mas magastos, para yun ang babawasan kung masyadong matakaw sa pera. Ang tawag doon, pagsasaayos ng gastos ng budget. Para may plano ng mabuti, yung pang-budget, ano yun? Yung pera. Kung sasapat ba sa kita. Eh kung poor deficit, ano ibig sabihin ng deficit? Short. Yun. So kailangan matutong magsaayos. Sa disciples na tinuturuan ko po sa ID, tinuturo ko kayo unti-unti. Alam nila kung ano yung budget, alam nila kung ano yung pang-budget. Ano po yun? Pag o-organize, ang iba ayaw. Kuri naman yan, lahat ng iwan mo, lista. Sarili mo naman yan, ilista mo pa. Yun lang naman kung gusto mo umunlad at matuto ka sa management. Kasi kung hindi natin ito gagawin, I tell you, makinig po kayo. Kung gusto nyo matutunan to, pumunta kayo kay Romeo and Jaida. Mag-seminar kayo doon. Lahat doon, tanongin nyo, lahat doon, nakalista. Naniniwala kayo? Naniniwala kayo? Pumunta kayo sa Romeo and Jaida, tanongin nyo, lahat dyan ang gastos, nakalista. Lahat ng detalye ng kanilang negosyo, nakatala. Ngayon, kung mag-negosyo ka at hindi mo gagawin itong inventaryo, huwag ka na mag-negosyo. Dahil hindi ulad ang iyong negosyo. Lahat ng negosyo, lahat ng trabaho, kailangan mayroong tinatawag na tamang pagsasaayos. Kasi pag hindi po natin ginawa yan, hindi mangyayari. So, ang pagkaasayos, ang pag-organize, ay ayon sa plano. Dapat ayon sa plano. Ayon sa blueprint na ito. Now, kailan tayo magsasayos? Ang sabi mo ng Proverbs ng Ecclesiastes na binasa kanina? Anong po sabi kanina? Sabi sa New Living Translation, for everything there is a season, a time for every activity under heaven. Ano sa Tagalog? Ang lahat daw ng bagay dito sa mundo ay mayroong tinatawag na panahon. See the word panahon. Season. Okay. Ilang taong ka na rin? Nalimutan mo na edad mo? Diba? Ako po ay 50. Ilang taon na ba ako? Next year. Kulang kayo. 56 na ako sa 55 na ako eh. Sa March, 56 na ako. So kung i-organize ko ang sarili ko sa edad na 60, meron na ako matitirang 4 na taon. 60. O I mean, pag 60 ko, i-organize ko ang sarili ko na, o kailangan 60 na ako, kailangan hindi na ako magbabayad ng PhilHealth. Hindi na ako magbabayad ng SSS. Mag-pension na lang ako. Doon na naka-organize ang sarili ko.
Kasi senior na ako. Nakuha niyo ako, bawas na ako sa gastos, kukuha na ako ng pera doon sa kanila. Pahirapan naman ngayon. Eh ngayon, pag po sa SS, di na uso ngayon yung mga manual-manual. Uso ngayon ito. Transaction sa SS, cellphone na rin. O sa GNT, pumunta ko sa GNT, nagpadala ko ng requirements ni tatay para ipadala ang kanyang pension para sa kanyang tinatawag na authorization letter. Cellphone ang ginamit to. Iskan-iskan na lang. Wala nang sulat-sulat, cellphone ko ang ginamit. Sabi ko, pagbela kayo, may usap kayo sa TikTok sa Shopee. GNT, ito na rin namin ang gamit. Digital na rin. I-scan mo na lang. Okay-scan ko. Ay, hindi po ako, wala pang ako. O sige po, akin na cellphone mo. Lagyan natin ang application. Para pagkasusunod mo magpapadala kayo, ito nang gagamitin nyo. Kahit dyan pala sa GNT lang yan, pwede na. Okay. So, makinig po kayo mabuti. Dahil napakalaga. So, merong season. Kailan tayo mag-aayos? Kailangan alam mo kung ano ang season mo. Alam mo ang panahon mo. May kanya-kanyang panahon nga eh. Sabi mo sa katabi mo, may kanya-kanya tayong panahon. Sa Ecclesiastes chapter 3, tinalagay po yung season. Pagdating ng verse 2, pinaliwanag po din ni Haring Solomon ang lahat ng season. Araw ng pagsilang, araw ng kamatayan, araw ng paghahanda, araw ng pagtataghoy. Lahat ng panahon may kanya-kanyang panahon. So, ibig sabihin, pinaliliwanag po sa atin ng wisdom ng Panginoon, ng Ecclesiastes, na dapat unawain natin yung panahon natin. Unawain natin yung ating sarili, panahon ko ba ito? It is my time. Pag pinag-aralan po natin ito, dito po sa King James Version, yung salitang season po dito, sa Greek word, sa salitang Grego, siman. So, wikang Grego ay siman. Ang ibig sabihin, set a time or appointed time. Yung po ang ibig sabihin yun. Yung in-appoint na time o panahon na para sa'yo. Kaya maganda rin po yung iba na pagdating ng birthday, naghahanda. Kasi okay rin ninyo. Kasi bakit? Yung po yung appointed time na umilad siya ng ganun na pwede niyang ipagpasalamat sa Diyos. Kaya naghahanda siya kasi bakit? It is the appointed time for me na umabot ako sa ganitong edad. Salamat sa Diyos. Kaya magpapakain ako sa mga tao. Yung po yung sabihin. Hello, naiintindihan niyo ako? Halimbawa, yung mga nagpaplanong magpakasal. So, nag-o-organize sila ngayon. Naghahanda sila ngayon. Bakit? Lahat ng tikot na kanilang gagawin. Lahat ng aspeto, maghahanda po nila. Bakit? Nag-aayos po sila. Kasi yung appointed time na yon, season po nila yon. See the word season. Kaya nga pag may kinasal, dapat mas bongga po yung kakasal. Kasi ba, panahon nila ito, oras nila. Sila ang bida dito. Amen? Nung kinasal kami mag-asawa, ang sinasabi dito, hindi ko, huwag ka nang mag-indig dyan. Kasi nung nag-aayos ng mga lamisa, Pastor, huwag kang tumulong dyan. Bakit? Sabi niya, kasi panahon mo to. This is your appointed time. So dapat ikaw ang ngayon ang bida dito. Ikaw ay kakasali. So ganun ba? Oo, sabi niya. So hindi ko maintindihan ko yung huwag ka lang maintindihan, Pastor. Kaya umupo ka lang doon. Kasi sabi niya, this is your time. May mga tao nag-aagaw, hininga. Sabi niya, dalhin kita sa doktor. Sabi niya, no. Sabi niya, no. This is my time. Ibig sabihin, ito na yung panahon mo para mamatay. Hindi na siya nagpadala sa ospital sapagkat sinabi niya, wag na anak, kasi ito na yung aking oras. Ang taong ito, alam niya ang kanyang season. See the word season. So, lahat ng panahon dito sa lupa, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang season. Ang kailangan lang natin, maunawan natin, kailan ka mag-aayos kung hindi mo na season? Halimbawa, ang pagtatanim ng palay, may panahon. See the word panahon. May season. Pag nagtanim ka ng palay na hindi panahon ng pagtatanim, what happened sa iyong tanim? Wala din. Walang mangyayari. So, ibig sabihin, you must know your season. So, mga kapatid, dapat alamin mo ang iyong panahon.
Hindi ka naman, sabi niya dito, katulad halimbawa, si pare, si tatay, nagpaplanong mag-gala pa sa Bicol. Okay lang naman yun. Kaya lang sabi ko, dapat alam mo rin kung ang edad mo. Dapat alam mo rin yung lakas mo. Dapat alam mo rin yung pera mo. See? Inaayos ko yun. Kasi pag hindi, walang mangyayaring maganda. So ang season mo, dapat intindihin mo yung panahon mo. Kaya pa ba? Nandiyan po mga kapatid. So ang Panginoon ay nagbibigay po ng wisdom sa bawat tao. Yan po dapat ang pinagpaplanuhan. Si Haring David, ganyan po katalino. Pinaghandaan niya po ang lahat sapagkat alam niyang mamamatay po siya at kailangan yung kanyang ipapalit sa kanya, may handa niya. Naiintindihan mo niyo mga kapatid? So ngayon mga kapatid, ito yung panahon ng pag-aayos, pag-organize sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagpapamilya, sa hanap buhay, sa negosyo, sa lahat ng bagay, kailangan nakaayos. Pag isa kang taong puro ka appointment at hindi nakaayos ang iyong appointment, magulo yan. Kaya nga po yung mga leader, halimbawa mga pastor, tuwing December, ang mga pastor, mayroon pong mga, naalala ko si Ninang Clary nung buhay pa, yung Pastora Clary Arias. Dahil nagtatrabaho ko sa gobyerno, sumusubra po ang kanilang mga organizer. Yung mga organizer nila yung kalendaryo may mga planner, planner organizer, yung parang libro na may yung kalendaryo at mayroong mga talaan na schedule. Ang tawag po namin doon organizer o planner. Planner and organizer. So binibigyan lahat ng pastor. Bakit binibigyan yung mga pastor? Kasi yung mga pastor, hektik ang kanilang schedule. So ang pastor, doon nilalagay ang sarili niya. Sa ganitong araw, ganito aking gagawin. Kasi pag hindi natin inorganize o inayos ang ating sarili, pati yung mga schedules ko natin, at nagbanggaan lahat ng yun, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Ay, naku, ba't nasabay ito? Mayroon pala akong ganito. So, paano na yan? So, yan, problema yun. So, kinakailangan nakaayos ang lahat ng ito ayon sa plan. Ayon sa plano. So, kung kayo nagpaplano, ako po nagpaplano umuwi sa Bicol. So, nung inisip ko umuwi sa Bicol, ang plano, sabi ko, ang gastos, mababa ang 20,000. Sabi ni Mrs. Uwi tayo. Kaya lang according to the plan, kaya may gastos ito. So, pag uwi ng probinsya, may gastos na 20,000 kasi lalakad ka doon. Kahit doon, papatipon ako ng tao. So, 20,000. Sabi niya, wala tayong 20,000. So, hanggang plan lang muna ito umuwi sa Bicol. Kasi, hindi pa naaayos. So, ano muna siya? Tenga muna siya. Sabi niya, uuwi din tayo ng Sambales. Hindi pa nga kinakakaw ng Bicol, Sambales naman. O, paano? Wala na. Kaya lahat yun iaayos. Nakukuha niyo ko yung budget, yung gastos, ilan. Pagkatapos, aalis kami, siyempre may mga hayop. Sinong iiwanan? Nakukuha niyo ko? Sino mag-aasikaso? Naalala ko po ni Sister Wing, saka si Shaggy Wing, lumayas pa puntang Bisaya. Wala sigurong malino na iniwanan doon sa baboy, ayun, napalusot tuloy. Nadama yung baboy sa kanilang paglayas na wala sa panahon. Hindi na iayos po, dapat ayos yun. Ay yung iniwanan lagi ng mga what is yun? Wala ka dyan, baboy ka dyan, patay ka dyan. Wala. Natawa sila. Kasi bakit hindi po nila na-organize ng maayos? So, bawat kibot ng ating buhay, kailangan ito. Sana may naiintindihan po kayo mga kapatid. Dahil ang pangalawang formula ng management ay organizing. You must be an organized people. Halimbawa, December, mag-Thanksgiving po tayo. So, mag-organize po tayo according to the plan. Sinabihan ko na nga sinin ng kanila kung ano po yung gagawin. Itong convention seminar, nag-organize po tayo para meron po tayong pambayad. At ngayon, sinabihan ko na po kayo na kung sasama po kayo sa Convention General Assembly, dapat po yung mga sasama, nakalista, kayo yung mga nag-aakay, ilista po ninyo.
Kasi po, pagdating po doon, babayaran po natin yun. Babayaran po ng church yun. 50 pesos isa. Andyan po ba kayo? Para naman pagdating po doon, alam po ng treasurer natin kung magkano ang bubunutin niya sa kaban para bayaran po yung bawat isang delegado. Kasi pag hindi po yung nakalista, hindi naka-organize, hindi nakaayos, pagdating po doon, pastor, may utang po kayo. Ito, nagka-utang po tayo. Kasi bakit nangyari yun? Hindi nakaayos. Kaya kung ngayon po yung mga kapatid, kayong lahat ngayon na nandito, at meron kayo isasama, please, ipalista po nyo kay Ate Ging na, Ate Ging, ganito kami karami. Masabihin mo, 10 kami. Ganito mga pangalan. Sulat, isubin nyo na isubmit nyo na kay Ate Ging yung mga pangalan na isasama po nyo sa Convention General Assembly sa Inares. Amen po ba? Wag, ilang linggo na lang tayo. Sa sunod na linggo, second week. Sa sunod na linggo, third week. Pang-4 na linggo, convention na. So, kailangan, third week pa lang, tapos na. Naunawaan niyo mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, palista ka na. Palista na. Kasi bakit? Nag-aayos tayo, nag-organize tayo. Ibig sabihin, pagdating doon at hindi pa ayos tayo, ibig sabihin, hindi pastor na organize yung mga tao niya. Hindi na ayos ito. Kaya ganyan ang kalabasan. Ganyan po ang kalalabasan pag hindi tayo nag-organize. So, nandiyan po si Ate Ging. O ngayon, nag-send si Marlina ng babayaran sa t-shirt. Magkano yung Marlene? 160. Meron na po ba kayong dalang pambayad dyan? O, iyan malaking problema. Kasi hindi tayo nasanay sa organizing. So, we must organize. Yung pong t-shirt, libre na nga. Ang babayaran nyo lang Marlina, yung sa printing. O, palakpakan natin ng Panginoon. Wala nang t-shirt na, kanya ang t-shirt. O, in-sponsor niya. Alam ka naman yung sa printing, babayaran niyo pa sa kanya. 160. Magbunot na po kayo sa inyong bulsa mamaya. Pagbigyan na po kayo kay Marlene. Paalala mo din. Paris tayo makakalimutin. Huwag naman tayo, tingka na naman yan. So, pag-aayos mga kapatid. So ngayon, malinaw po sa inyo ang salitang organizing. Bahagi po ng pangangasiwa ng ating sarili, ng church, ng pamilya, ng negosyo, ng lahat ng bagay sa atin. Ang bahagi po ng management, ang pagkawalang formula, pagkatapos magawa ang plano, ay walang iba kundi ang pagsasaayos. Mag-aayos po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ayos tayo. Lahat ng aspecto ng ating buhay, kailangan nag-organize. Pag tinignan mo ang isang bagay, pag tinignan mo ang iyong bahay, pag minasdan mo ang iyong bahay, pag-isipan mo mabuti, ito ba'y nakaayos na? Naka-organize na ba ito? Hindi. Minsan ako naka-organize sa mga gamit ko sa pagkakarpintero, pangkanday. May mga lagayan po yan. Parang si John, may gusto niya nakalagay. Pag nawala yan, may nangialam. Ay alam naman lang gumagamit ng mga gamit pang karpentero si tatay. Saan mo linagay yung nalagay? Saan mo yung martilyo? Saan mo linagay yung pala? Ay nandoon. Ay kailangan nandito yan. Kasi kung gagamitin ko, nandito yan, may magbubunit ako. Ibig sabihin, ganyan ang organisado ng tao. Minsan si John nagagalit yan. Saan mo linagay yung gamit dito? Ang hirap kayang hinahanap, hindi mo kita-kita. Pasakit sa ulo. Sabi niya. Eh sabihin, kaya gumawa po yan ng mga lagay ng mga gamit doon na pinapatong lahat ng mga gamit nila, yung mga tools. Meron po siyang organized na lagayan. Kaya pag may nawala, ibig sabihin may nangialam. Naiintindihan mga kapatid. Sa bahay, ang gulo namin ngayon, kasi yung libro ko, mga lagay ko ng libro, mga lagay ng notebook, linalagay din ng bata ng mga laruan niya. Pag naghahanap ng laro doon, hinahanap din. Sabi, hindi naman itong laruan, hindi nilagay ng laruan, hindi mo nilalagay. Kahit anong sabi mo, doon niya nilalagay din. So, kailangan turuan ng paano nilalagay. Meron siyang sariling lagay ng kanyang mga laruan. Yan po ang plano. Kasi bakit? Para makita niyang organized siya. So, ngayon, simula pa lang pagtuturo sa kanya ng pag-organize sa nila. Kasi pagdating niya, pagubad niya, kung saan may tapon, ay, ibig sabihin, tinuturuan na, anak, pagdating mo, pagubad mo, dito mo lalagay ang damit. Kaya natututo na siya kung tawag dito. Yan po kayo mga kapatid. Ngayon ang panahon ng pag-aayos.
Ito yung season. Unawain po natin ang season ng ating buhay. Kasi hindi naman tayo aabot ng 2 taon. So kung edad mo ngayon ay ako, halimbawa edad ko ngayon 56, at loobin na na umabot ako ng 80, meron pa akong i-organize na buhay ayon sa plano ng Diyos na natitirang aking mga taon. Naunawaan niyo mga kapatid. So yan, bawat kibot dyan, kailangan na nakapang long term. Halimbawa, pang senior, 4 years, kailangan ganito gagawin. Sabi nga namin ni Jun, ano bang plano? Ang plano natin, pagka ako ay nalaki natin ang SS natin, o di senior na ako, ang unang first 18 months, i-lansam natin. Sabi nga, kaya bang ibili ng sasakyan? Sabi nga, hindi. I-plano natin sa iba. Ganon. Nagpaplano po kami bumili ng sasakyan. Okay. Alam po natin ang Panginoon. Kaya lang, hihintayin pa natin ng 4 years. Sabi ko, hirap naman mag-drive ko. Senior na ako. Ano kaya mag-drive ko? At least, nag-drive na. Amen? So, nakalagay sa plano. So, i-organize ang sarili sa gano'n. Ngayon pa lang, ayusin natin. So, ngayon ang pag-aayos, yung tamang season. Kasi, pag-uusapan po natin ang tinatawag, lalo na sinabanggit ko kanina, ang lahat ng bagay ang sabi, may kanya-kanyang panahon. So, tinigay mo mabuti. Kumikita ka ngayon, this is your season. Kumikita ka ngayon, ayusin mo. I-organize mo mabuti ang kita mo. Huwag maging 1D millionaire. Alam mo bakit? Kasi may panahon na walang may panahon na walang kita. Halimbawa ngayon, biglang binanatan ng lindol ang Cebu. O, may panahon na walang kita. Halimbawa, yung Jollibee nasira. O, paano magkikita yun? Ay dami ni-repairin, magre-rebuilding ka kasi giba-giba yung bitak-bitak yung pader. So walang kita. So kaya maganda mga kapatid, kung kumikita ngayon, tayo na mag-save. Tayo na mag-invest. Bakit? Ito yung season. Tingnan nyo, ang pagtatanim ay hindi palagi. Kahit sa Bible, nakalagay sa Bible, 6 na taon mo, 6 na season ka magtatanim, pampito, pahihinahin mo ang lupa. Pati pala lupa, napabago din. Pag laging tinataniman, kailangan din magpahinga. O, sino nakabasa sa Bible niya? Sapagkat alam ng Diyos na ang lahat ng bagay may season. May panahon. Naibig yung lupa, may panahon din na hindi din talaga magbibigay ng magandang ani. So 6 years niyo yan. 6 na taon yung sunod-sunod na tataniman niya. Pero pang 7, pag mahingayin niyo. Kasi kailangan mamahinga din ang lupa. Hayaan yung sumukal, sabi doon. Hayaan yung maging gubat para makapagpahinga din ang lupa. Mga kapatid, unawain yung mabuti ang inyong panahon. Lalo na po yung mga kabataan at matatanda, unawain po ninyo. So kung kabataan ka ngayon, ito yung panahon ko. Ito yung panahon ko. Ito yung season ko. Kailangan guguling ko sa tama. Dahil pag ginugol mo ang buhay mo sa panahon mo na mali, sayang ka. Alala po nyo, halibugang anak. Binigyan ng panahon na magkaroon ng magandang buhay, pero linustay niya sa lahat ng walang kitang bagay. So ano nangyari sa kanyang panahon? Wala. Okay? So kaya mga kapatid, ang challenge ngayon, ito yung panahon, ito yung season na dapat tayo nag-organize ang ating buhay. Sino po organize? So ngayon, paano gagawin natin yan? Partikular tayo sa kalendaryo. Sino po kalendaryo? Habang lumilipas ang buwan, hindi ka pabata. Ika'y nagdadagdag ng edad. Ang hirap mag-organize ng babae. Yung lalaki, madaling ma-organize. Kasi yung lalaki, sabi niya, edad ko ng 28, 25, mag-aasawa na ako. O, madaling mag-asawa. Pero bago dapat mangyari yun, ngayon pa lang, mag-organize ka na. O yung plano ka mag-asawa sa kanilidad, ngayon pa lang, mag-organize ka na. Ano yun? Ibig sabihin yun, kailangan ganito, pero na ako mga establishment. Ano yun? Kailangan, pag ako'y nag-asawa, hindi ko isisilong sa aking biyanan o sa aking magulang. Meron kami sariling
Meron kami sariling. Kasi pag wala ka sa sarili mong tahanan, nandun ka sa biyanan mo o sa nanay mo, maraming mangingalap doon. Pagkikialam ka ng biyanan mong babae, pagkikialam ka ng biyanan mong lalaki, pagkikialam ka ng nanay mo, pagkikialam ka ng tatay mo. Samantalang ang utos ng Diyos, magkasama kayong dalawa. Okay. Oy, may sinigang na agad ako sa dalawa. Diba? Ngayon pa lang, mag-organize na kayo. Diba? I-plano nyo na yan, nakaplano na yan, naka-organize na yan. Amen po ba? Para kung gusto man dumalaw ng biyanan at ng magulang, pupunta sa bahay nyo. O kaya kayo mismo ang pupunta sa inyong dating tahanan. May dalang ako, natutuwa sila. Ito po masaklap pag wala sa plano. Nag-asawang wala sa plano, tapos nagtrabaho, iiwan ang anak sa magulang. Inalagaan na kayo ng inyong magulang na napakaraming taon, pagkatapos pag-alagayin nyo pa ng inyong ako. Reggie. Sila po makaalaga. Kailangan din sila maturuan sila ng gano'n. Bakit nangyayari gano'n? Kasi wala na sa plano. Hindi nila na-organize ang sarili nila. So ngayon ang plano, okay, kasi yan ang magulang na mag-alaga ng apo. Pero ang tanong, it is biblical o kultura lang ng Pinoy? Maling kultura, pero hindi biblical culture. So marami tayong babaguhin. Mangyayari lamang po yan pag natutunan po natin ang lingwahe ng pamamahala. At yan ay ang pag-aayos. So ito yung panahon, na season na mag-ayos po tayo ng ating buhay, ng ating pamilya, para mag-ayos po sa plano ng Diyos. Pag nakita po yan, at nasagawa po natin ng unti-unti, ang sabi ng Apostol Pablo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Magiging mapayapa ang ating buhay. So, huwag natin pangabain. Sana nga po nakita po ninyo ang lingwahe ng management, ang lingwahe ng pamamahala. Ang lingwahe ng pamamahala hindi lang pang pastor. Ang lingwahe nito ay para sa bawat isang mananampalataya. Ang tamang aplikasyon para talaga nito, individual. So, okay na po ba? Alam na po ba ninyo ang panahon nyo? Pag panahon nyo, samantalahin ninyo. Pag panahon na kumikita, samantalahin po ninyo. Kasi hindi habang panahon, may kita. Hindi habang panahon may trabaho. Amen. Kahit yung mga kumpanya tinatrabaho natin, bumabagsak din. May panahon na magkalalakas sila, panahon na babagsak sila. Andyan po ba kayo mga kapatid? So pag bumagsak sila, damay ka rin. Ay yung mga umaasa lang sa trabaho, pag bumagsak kumpanya, walang trabaho, wala nga. Amen? Sabi nga natin sabay-sabay malaking amen? Amen! Ito na sinasabi, it is a real talk na sinasabi po natin na kailangan natin matutong mag-ayos. So sabi natin sabay-sabay, organize. Organize. Sabihin mo sa sarili, i-organize ko ang aking sarili. Incline doon sa plano. Ngayon, kung meron kang plano, at ito yung gusto mo mangyari, i-align mo doon ang sarili mo. I-organize mo ang sarili mo doon. Maliwanag, mga kapatid? We organize ourselves according to the plan. Ayon sa plano ng Panginoon. O i-organize natin ang sarili. Ayon din doon sa ating panahon, sa season natin. Hanggang kailan ang ating panahon? Hanggang kailan tayo mabubuhay? Di po ba, yung sino dito mahilig sa basketball player? Amen? Ako, mahilig ko sa basketball player. Ang mga hinahang player, Pasay Kono, mga yung inabot ko. Sambuilin, nung panahon po nila talaga grabe. Eh ngayon, wala na sila sa panahon. Bago na ngayon, di ba? Bakit? Lumipas ang panahon. May kanta niya, di ba? Lumilipas ang panahon. Kasabay ng mga tugtugin kayo. Kaya mga tugtugin dati na hindi natin alam. Sabi na sabay-sabay, lumilipas. Alam mo ba, ang season, ang panahon ay lumilipas. Pag hindi mo sinamantala, lilipas. Kaya kung panahon mo, tikit. Gawin natin. Huwag natin
Kung ngayon ay binibigyan ka ni Lord ng opportunity na magandang job, sunggo ba natin? Kasi pag pinalampas natin yan, ang panahon na yan, na dapat sa atin yan, may hirapan po tayong kumuha ng bagong panahon muli. Amen. Kaya sabi ni Dante, ni Pastor Dante, Pastor, binigyan kami ni Lord ng opportunity makapag-travel sa ibang bansa ng libre. Sinunggo ba namin? Kasi panahon ito eh. It is season namin itong mag-asawa. Nadali kami rin sa London, sa Roma, kung saan, nakaraan sa Vietnam. Ito rin. Season po nila yun. Pag pinalampas po nila, hindi na nila makukuha yun. Amen po ba? Kaya kami, minamadali namin po yung ni tatay sa senior, inapunuhan namin. Sabi ko, bayaran mo din tayo. Kasi, yung sa gasolina, yung sa lakad, yung sa gas, bayaran nyo. Kasi, sayang. Pag pinalampas, wala na, hindi na makukuha. Sayang lang yung pera. Kahit kunting pera, at least makakatulong. So, sa akin, yun kasi ang right time. So, ang ibig sabihin po ng season, kung pinag-usapan po natin yung panahon, ang salitang panahon, ay ano po yan, yung nagbibigay sa atin ng pangunawa na yun ay panahon na kailangan pag-isipan natin mabuti kung gagawin o hindi. Andiyan mga kapatid, kasi pag pinag-aralan niyo ang Biblia, sabi niya may panahon ng pagsilang, may iba-ibang panahon, at ang mga panahon na yan kailangan nakaangkop sa plano. Di po ba? Sabi niya, may panahon ng pagsilang, okay? May panahon ng kamatayan. At yun, kailangan din naman pagandang rin. Sino po dito may ataol na? Oh, wala pa. Kawawa tayo niya. Mga kapatid, napakahalaga na munawa natin ito. Ito pong mensahe ito ay generic para sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasi ang pagsapon natin ay naka-incline po sa tinatawag na mga nasiwa ng buhay. Mananampalataya man hindi, damay po dito. Na matuto po tayong mamahalan nito. Ang isang po nga lang po dito ay yung buhay natin na hindi naman po mahaba na napakaraming taon. Kaya unawain po natin ang panahon. Ang sabi ng Bible, yung siman, yung season. Sabi natin sabay-sabay, season, panahon. Panahon mo ito, go. Meron pa po tayong panahon. Habang tayo buhay, binigyan tayo ng opportunity ng panahon na mabubul po ito sa tama. Huwag natin itong sayangin. Amen po ba? O ngayon, mag-ayos tayo. Anong tawag na? Ano ngayon pangalawang formula? Mag-organize tayo. Ano sa Tagalog ang mag-organize? Maghanda. Mag-ayos tayo. I-ayos natin ang lahat ng bawat sulok ng gagawin natin sa plano na ito ng ating buhay. Amen po ba? So ano ang ayusin po natin? Ang ating buhay spiritual, i-organize natin yan. Ang ating pong physical, i-organize po natin ang ating kalusugan. Ang ating pong emosyonal, i-organize natin yan. Okay, so pag-organize pala ng emosyonal, kung gusto mo ma-organize ang iyong emosyon, di po ba? Ayusin natin. Huwag kang maglalagay ng mga bagay na makapagpapahina na yung emosyon. Ang iba kasi dyan, mahina ng emosyon. Panood na panood pa ng mga drama sa TV, sa radyo. Kaya masyadong iyakin. Di po ba? Panood ka naman ng mga nakakapagpalakas ng loob. Yung nakakapagbigay tapang. Pagpanood ka ng mga gera na yung mamamatay na, pero ano pa rin yung courage na lumaban. Di ba? Diba? Tuwa ako sa palabas na Inchik. Yung pangalang, ano ba yung babaeng bida? Sinapanood ka pa rin doon. Yung pelikulang Inchik po yun, na ang babaeng bida na naging tauhan ng emperor. Nagpanggap siyang lalaki, pero babae siya. Pero siya nakapagbigay ng matinding courage sa mga kapwa niya. Lumalaban na lang, papatay na lang, kumakanta pa ng kanilang pambansang awit ng pangmuran. Papaluin na, nasasaksakin na lang, kumakanta pa ng panglaban. Ibig sabihin, hindi kami bigo, tagumpay pa rin kami. So guys, i-emotion po natin. I-organize po natin yan, nakaplano po yan ang pampalakas. Yung kanta natin kanina, yung
Yan yung kinakatang yan. Pampalakas ng loob yan eh. Pampalakas ng emosyon yan. Thank you, Jesus. Pinapalakas ng emosyon mo na mayroong Jesus na nagtagumpay sa krus para sa iyo. Ano ba yung organize natin? Yung ating kasalapian. Lahat yan, i-organize po natin. Mga kapatid, dyan tayo mahina pagdating sa salapi. I-organize natin ang ating mga kapirahan. Amen po ba? Ano ang i-organize natin? Ang ating spiritual, ang ating physical, ang ating emotional, at ang ating financial o material na mga bagay. Halimbawa, meron akong sample bago magtapos. Kung parang kasi nagawa ko ng motor, hindi pa uso yung batas. Ngayon, nagdagdag ng batas ngayon, ang LTO. Nung panahon ko, year 2009, model 2008 ang motor kong XRM, inuha ko po yan. Pag lipas ko ng 3 months o 4 months, binago ko po yung motor ko. Ginawa kong 16, 18 po yung gulong. 18 lang ang buwis ng gulong sa unahan, ang ring, 16 sa ulian. Eh ngayon, mayroong batas ngayon na pag binago po ninyo ang ring ng motor, ang bayad ko pag nahuli ka, ang bayad ko ang multa, 5,000 plus impound yung motor, depende pa kung sa lisensya pa, mas plaka pa ano pa, basta 5,000 po ang multa. Kaya ngayon, idagdag ng 17 yung motor, ay gagamitin ko po palabas-labas, mag-apply ako ng lisensya ko sa pagkakasal. So, hindi pwede mag-commute. So kaya, balik ako ngayon, nagkakaso kami paunti-unti para lang maibalik sa size 17-17 yung motor, ang gulong. Plus, pag nahuli ka ngayon na wala kang signal light sa kaliwa, sa kanan, 1,000 din yun, 1,000, 1,000. Pag wala kang busina, 1,000 din. So, lahat aayusin, i-organize. Pag bumiyahe kang hindi nakaayos yan, ano mangyayari? Huli ka balbol. Multa ka. Titikitan ka. Nakikita nyo mga kapatid, so lahat iaayos. Binibiro na nga ako ng pamangkin ko, to, November 1, pag lumabas ka, huli ka na. Bakit? Hanggang November 1 na lang, yung lumang plaka. Kailangan mapalitan na. Kaya sabi ko, yung October, kailangan mapalitan niya ng plaka. Isa sa ayos, i-organize. So, simpleng halimbawa lang po yung mga kapatid, sa gamit lang, kailangan siyang i-reorganize. Amen po ba? Sana mayroon po tayo natutunan ngayong umaga sa ating pong learnings, pagpalayan kayo ng Panginoon. Let us pray. Taas po ating mga Bible, and let us pray. Aba Father, salamat po sa iyong pong karunungan, sa iyong pong kalaman na pinagkagalaw sa amin upang kami mahubog at upang kami magtagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po sa pagtuturo tungkol sa pangangasiwa ng aming buhay, sa aming spiritual na buhay, physical, emotional at mga material na bagay at bilang pananalapi. Pagpalayan niyo po kami bilang mga tagapamahala o tagapangasiwa sa kaloob ng management. Salamat din po kayo po maghubog sa amin kung paano po namin gagawin ang plano sa aming buhay at paano namin gagawin ito ng blueprint at paano namin ito ma-organize sa ayos ayon po sa panahon na pinagkaloob niyo sa akin. Pagpalain niyo po ang bawat isa amin, paluwalhati yung pangalan at tulungan niyo kami ma-reorganize po namin ang aming mga sarili sa pagkaspeto ng buhay mula spiritual, physical, emotional at ang material na bagay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lapakan natin si Lord. So wala po tayong komunyon.